Tumigil ka. Huwag kang lumapit. Tumakbo ka pa. Akala ko ba malakas kang tumakbo? Nabubulag ba ako? Pagbaba ko pa lang, may ganito na agad. Sabi ko, aksidente lang ito, naniniwala ka ba? Maniwala ka sa akin. Wala. Kuya, pasensya na, may gagawin pa ako, alis na ako. Kulungan mo ako, pinipilit nila ako. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka. Kung ganoon ang sasabihin mo, hindi na ako magmamadali. Paano? Gusto mo bang hanapin? Umalis ka dyan. Gusto ko talagang mamatay. Pero wala kayong kakayahang gawin yon. Madali lang mamatay. Patayin niyo siya. Sa inyong mga tulang, makikipaglaban pa kayo sa akin. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Kuya, ang galing mo naman. Umalis ka. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Huwag ko nang makita ulit. Bakit ako lalayo? May utang siya sa amin. Ikaw ang magbayad para sa kanya? Mali pala ang pagtulong ko. Ikaw ang nanloko sa akin sa perang iyan. Tapos paulit-ulit mong gustong manakit sa akin. Wala ka bang hiya? Wala akong hiya. Pera ang kailangan ko. Hindi ko pakikialaman ang utang nyo. Kung muling sasaktan mo siya, puputulin ko ang mga kamay at paa mo. Umalis. Alis na ako. Maghintay kayo. Kuya, ang galing mo. Baka naman. Maging personal bodyguard mo ako. Yung 24 oras na personal na proteksyon. Alaga sa lahat ng pangangailangan ko. Hindi pwede, T. May hinahanap pa ako. Ganito na lang, kung papayag kang protektahan ako, ako na ang maghahanap para sa iyo. Baguhan ako rito. Kung matutulungan niya ako, mas madali akong makakahanap. Sige na nga. Ako si Mibili. Hindi ko pa alam. Ang pangalan mo eh. Ako si Long Yuyang. Ang pangalan mo, parang ang lakas ng dating. Mibili. Kailan mo ba ako tutulungang maghanap? Huwag kang magmadali. Sinagip mo ako, kailangan kong magpakita ng pasasalamat sa iyo. Pasasalamat? Masaya ka ba sa pasasalamat na ito? Mas masaya ako kung mas wild ang pasasalamat. Mas nakakaganyak. Masaya ka na ba ngayon? Sobrang sarap. Ano nang pinagkatawanan mo? Paano mo ipapakita ang pasasalamat mo? Para sa iyo, susi ng bahay. Binibigay mo sa akin ang bahay. Ano, ayaw mo? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Ang bahay na ito mas maganda kaysa sa kubo ko. Ang daming kwarto. Pwede nang tumira dito ang aking guro. Ang gaganda ninyong lahat. Bakit ka nandito? Kahit nasabihin kong regalo ko sa iyo ang bahay na ito, ako pa rin ang bumili nito. Dito ako titira. May problema ba? Parang wala naman. Asa ka. Mas maganda nga na magkasama tayong tumira para maprotektahan mo ako. May bayad ang pagprotekta sa'yo. Utos lang po. Maliligo na ako. Pakikuha mo ang mga gamit ko. Maligo. Hindi ako manyakis. Pinapunta ako ng aking guro para hanapin siya. Ibig sabihin, maaaring may birthmark siya. Pero medyo bastos naman ang manood ng naliligo. Ay, hindi pwedeng hindi. Kung hindi ko gagawin habang naliligo siya, wala na akong ibang pagkakataon. Hindi ko naman pwedeng sabihin hubarin niya lahat ng damit. Para makita ko.
Kailangan kong mahanap silang 7 babae para makapaghiganti. Kung hindi, 3 buwan na lang ang buhay ko. Bastos ka. Pinanood mo akong naliligo. Naghahanap lang ako ng gamit. Naghahanap ng gamit. Kung magsisinungaling ka man, maghanap ka ng mas magandang dahilan. Ang hinahanap mo, nasa katawan ko ba? Posible talagang nasayo. Kuya, kung magsisinungaling ka, gawin mo namang mabuti. Maghanap ka ng mas magandang dahilan. Mibili, lumabas ka. Boss Mine. Ginagamit mo ang pera ng pamilya Kao para mag-alaga ng binata. Mukhang ayaw mo nang magtagal dito sa Qingcheng. Kaubiwan, ikaw pala? Sa aming 4 na dakilang pamilya, ang pamilya Kao, ang pagkakautangan mo. Siyempre, narito ako para singilin ka. Si Zhao Yin, tauhan mo pala. Hindi pa ako nakakapagbayad sala sa inyo sa paluloko ninyo sa akin ng 10 milyon. Paulit-ulit pa kayong nanakit sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Ikaw pala ang tunay na Master Min. Manakit? Gaano kasara? Huwag namang ganyan ang pagsasalita. Kung nangahas ka na makialam sa aming 4 na dakilang pamilya, at sinaktan mo pa ang mga tauhan ko, dapat alam mo na dating ang araw na ito. Normal na kompetisyon lang yun. Nawalan kayo ng merkado. Dahil mahina kayo. Hindi ninyo kaya. Kaya gumagamit kayo ng masasamang paraan. Napakawalang hiya ninyo. Normal na competition? Kung hindi mo ako babayaran ngayon, 10 bises ang halaga, ipagbibili kita bilang pokpok para mabawi ko ang pera ko. Sobra-sobra naman ang singil mo. Mabigat mag-alaga ng manok, di ba? Pwede naman ito. Sumunod ka sa akin, di mo na kailangang bayaran ang utang. Pwede ko pa ipaawat sa 4 na pamilya na huwag kang gambalain. Panaginip mo yan. Ayaw sa masarap, gusto mo pa sa mapait? Mapait? Sage, tikman mo. Saktan siya. Huwag kayong gagalaw. Gusto mo magbayani? Mag-isip ka, baka mali ang lugar. Baka mawalan ka pa ng buhay sa katangahan mo. Dahil lang sa gusto mo siya, gumagamit ka ng masasamang paraan. Hanggat nandito ako, Silong Yang. Walang sinumang makakapanggulo sa kanya. Ako ang bahala rito. Boss, ito yung tutang ito ang nanuntog sa akin. Patayin natin si, tumahimik ka. Ikaw ba ang may salita? Patayin natin siya. Kanina, sinong nagsabing bakla ako? Lumuhod ka. Huwag mo akong subukan. Kung hindi, ang tatay ko. Hindi ka patatawarin. Nagbabanta ka pa? Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo. Ako ang tatay mo ngayon. Tawagin mo akong tatay. Tatay. Ang sarap. Marami kang ginawang kalokohan, kitang-kita na ang tatay mo. Hindi ka naturuan ng maayos. Tawagan mo siya ngayon. At kausapin niya ako ng harapan. Tatay, may nanuntok sa akin. Tulungan mo ako. Hintayin mo lang. Hoy, nagkagulo ang anak mo at naharap sa matigas. Mas mabuti kung darating ka sa loob ng 5 minuto. Sa bawat segundo na mali ka, isang sampal ang matatanggap niya. Kung ayaw mong maging baboy ang mukha ng anak mo ngayon, huwag kang malate. Si Lolo Kao, isa siya sa malalaking pamilya sa Qingcheng. Ang pamilya Kao, sa ekonomiya man o sa lakos, kayang talunin ang sinumang pamilya. Masarap ba? Magagawa mo pang bastusin si Lolo Kao. Mukhang gusto mo ng maikling buhay. Ama. May daan-daan kaming mandirigma na higit sa ika-6 na antas. Ang aking kapatid na babae ay may isang guru-level bodyguard. Ito ay isang bihirang master sa loob ng 100 taon. Hinampas mo ako? Kapag dumating sila, patay ka. Ikaw. Long Yuyang. Mahirap talaga kalabanin ang pamilya Kao. Baka, pwede muna tayong magtago. Huwag kang mag-alala, mga basura lang sila. Kahit dagdagan pa ng apoy, di sila magliyab. Ang sinumang lumaban sa pamilya Kao, wala pang isang araw ang buhay. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Tatay, dumating ka na. Tulungan mo ako. Sampalin mo siya. Ikaw ang nanakit sa anak ko? Lolo Kao, huwag kang magalit. Utang lang naman yan, babayaran ko talaga. At saka yung mga nasira, babayaran ko ng buo. Umalis ka. Sino ka ba? Mukha ng pamilya Kao. Ayaw mo bang bayaran? Sa isang babae ganyan ka magsalita. At nakakahiya pa bang magsalita ng mukha? Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala habang nandito ako kahit dalhin pa niya ang Diyos. Papaupuin ko siya at magmamakaawa sa'yo. Sino ka naman pa magsalita ng ganyan dito?
Huwag mo muna akong tanungin kung sino ako, ang gusto ko, kanselahin mo. Lahat ng utang ni Billy. At sa loob ng isang araw, doblehin mo ang halaga. At ibigay sa kanya, at sa hinaharap. Huwag mo na siyang guluhin. Sa buong Wangcheng, wala pang nagsasalita ng ganyan sa pamilya Kao. Naghahanap ka ng sakit. Ganyan ba ang ugali ng 4 na dakilang pamilya? O nagpapanggap lang kayong Kao bilang isa sa 4 na dakilang pamilya? Para mandaya dito. Nandito ako ngayon. Tingnan natin kung anong kaya ng pamilya nyo. Nang insulto ka sa pamilya Kao. Nanhua, Nang insulto sa pamilya Kao, hindi ka abot ng umaga. Sa tagal ng usapan, yun pala ang pamilya Kao. Isa sa 4 na dakilang pamilya umaasa sa isang babae. Para magpakitang gilas? Hindi ka ba nahiya? si Nanhua ay anak ng pamilya Kao. Karapatan niyang ipagtanggol ang pamilya. Ang kapal ng mukha mo walang katulad sa mundo. Pinapauna mo ang anak mong babae. Tapos ganyan pa ang sinasabi mo. Palakas sa balon, lumuhod ka at tawagin mo akong tatay. Baka sakaling palayain ka namin, bilis lumuhod. Tumahimik ka nga. Kayong mga palakas sa balon, hindi kayong putik sa ilalim ng balon. Marumi at mabaho. Sa Gisig, ngayon mo malalaman. Ang kapalaran ng mga nanggagaling sa pamilya Kao, suntukin siya. Kao Nanhua, ang galing mong mag-martial arts. Bakit ka nagpapaalipin sa pamilya Kao? Sino ka para makialam sa aming pamilya Kao? Nanhua, ano pang hinihintay mo? Sirain mo siya. Naku, siya pala ang hinahanap ko. Teka. Huwag muna. Papa, mas malakas siya kaysa sa akin. Ilang beses na kaming naglaban. Pero palaging may konting awa. Paano naman namin maaring papurihan ang iba? At sirain ang sariling reputasyon? Kung wala kayong kakayahan, bakit sa anak nyo kayo nagagalit? Hoy, akala mo ba dahil nakalamang ka ng konti? May kapatan ka nang mag-utos sa pamilya Kao? Kung ganoon, ipapakita ko sa'yo. Kung sino talaga ako. Nanhua, ayaw kong makarinig pa ng isang salita mula sa kanya. Gawin mo na. Pero, Anong pero? Sinusuway mo ba ako? Anong hinihintay mo, Miss Kao? Bigyan mo siya ng leksyon. Papa, ayaw ko. Gusto mo bang maging katatawanan ng buong lungsod ang pamilya Kao? Anong hinihintay mo? Gawin mo na. May lason. Ito ay espesyal na lason ng pamilya Kao. Kahit kunti lang ang mahinga, mamamanhid ang paghinga at mamamatay. Gusto kong masaksihan ang paghihirap mo bago ka mamatay. Madali lang itong lason. Kayang-kaya kong lunasan. Magunwari ka, tingnan natin kung hanggang kailan. Lumaki ako sa bundok. Lahat ng uri ng halamang gamot natikman ko na. Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Nanhua, anong hinihintay mo? Sugurin mo. Pero, Anong pero? Paulit-ulit kang nag-atubili. Nakalimutan mo na ba ang dangal ng pamilya Kao? Anong hinihintay mo? Ang sugat mo, naayos ko na. Hindi na may pipilit sa'yo na gawin ang ayaw mo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Mula ngayon, akin na siya. ano bang sinasabi mo? Ang kapal ng mukha mo. Walang nangahas na gumawa nito sa harap ng pamilya Kao. At nangahas ka pang hamakin ang aking anak sa harap ko. Ano bang sinasabi mo? Napakagaling ko. Bakit hamak? Akin na siya. Hindi ba't normal lang yon? Grabe ka. Dahil hinamon mo ang pamilya Kao. Hindi kita hahayaang mabuhay. Sugurin nyo.
Impossible. Ang lihim na armas ng pamilya Kao, hindi pa natalo. Sinasabi mong isa kayo sa apat na dakilang pamilya, pero ang pangit ng dalawan. Palaging patalikod ang atake, nakakahiya. Sabi ng tatay ko, ang nananalo lang ang may karapatang magsalita. Kaya para manalo, kailangan maging praktikal. Anong klaseng teorya yan? Huwag kang magdaldal. Dahil natalo ka na. Tanggapin mo na. Ikaw. Ang pamilya Kao ay hindi pa natatalo, at hindi matatalo ngayon. Hintayin mo. Lord ng digmaan ba? Mayroon akong isang bagay na. Napakahirap na sitwasyon. Kailangan ko ang tulong mo agad. Sedge, maghihintay ako. Kapag hindi mo kaya, tatawag ka ng tulong. Yan ba ang itinuro sa'yo ng anak mo? Huwag kang magsalita ng pabiro. Mas mabuti pang alalahanin mo ang kaligtasan mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, kahit sino pang Lord ng digmaan, hindi nila makukuha ang buhay ko. Ang babaeng Lord ng digmaan ng kaharian, siya ang pinakamalakas. Ang kabuwang lakas ng buong kaharian, hindi umaabot sa ikasampu ng kanyang kapangyarihan. Ganoon ba? Ang mga lalaki ba sa kaharian nyo, mahihina lahat? Bakit wala lalaking Lord ng digmaan? Mali ang pinagtuunan mo ng pansin. Ay, ang yabang naman. Sobrang yabang. Bago ka mamatay, magyabang ka na lang. Magyabang. Kapag dumating na ang Lord ng digmaan, wala ka ng pagkakataon. Bahala na siyang Lord ng digmaan, isa man o dalawa, lahat yan tatapusin ko. Dalawang darating, dalawa ang tatapusin ko. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Lord ng digmaan, dumating ka na. Dumating ka na. Sino ba ang may ganitong kapal ng mukha, nagmamalaki sa kaharian? Ako. Ako ang babaeng Lord ng digmaan ng kaharian, si Tang Fenglin. Nakikipag-ukol sa dakilang immortal na si Guking. Lord ng digmaan, itong taong ito, isang taksil. Bakit mo siya binati ng ganoon? Ano ba ang pamilya Kao? Hindi niyo pwedeng kausapin ng ganoon ang dakilang immortal. Dakilang immortal. Lumuhod. Tama, siya ang kilalang kilala. Dakilang immortal na si King. Ang pamilya Kao, kayo ba ay nanghamon sa dakilang immortal? Wawasakin ko ang pamilya Kao. Hindi, Lord ng digmaan, ako ay bulag. Hindi ko. Nakilala ang dakilang immortal na si Guking. Pero naalala ko, ang dakilang immortal na si Guking ay babae. Pinag-aalinlanganan niyo ba ako, ang Lord ng digmaan? Hindi po. Ipagpaumanhin niyo po, Lord ng digmaan. Kaawaan niyo po ang pamilya Kao. Patawarin niyo po ang pamilya Kao. Mali ang pinagluluhuran niyo. Kung mabubuhay kayo, nasa sa dakilang immortal ang desisyon. Dakilang immortal. Dakilang immortal, patawarin niyo po ang pamilya Kao. Patawarin niyo po ang pamilya Kao. Tama na. Hindi naman ako sang-ayon sa karahasan. Pwede kitang patawarin. Salamat sa mahal na immortal. Salamat sa mahal na immortal. Hindi pa ako tapos magsalita. Pwede kitang patawarin, pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Kung gusto mo mabuhay, nakasalalay ito sa desisyon mo. Utos lang po, mahal na immortal. Mula ngayon, kailangan mong putulin ang lahat ng ugnayan mo. Kay Kao Nanhua, Ano? hesitant ka pa? Patayin na lang natin siya. Payag ako, payag ako. Ano po ang kondisyon para patawarin ako ng mahal na immortal? Ang gusto ko, mula ngayon, gawin mo ang lahat ng gusto mo, sundin mo lang ang puso mo. Pinatawad na kayo ng mahal na immortal, magpasalamat na kayo. Salamat po sa mahal na immortal. Sige, tumayo na kayo. Umalis na kayo agad. Hoy, ikaw. Itong babaeng ito, hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka nagdesisyon para sa akin? Bakit hindi ka pa umalis? Anong ginagawa mo dito? Ang babaeng mandirigma ng kaharian, si Tang Fenglin. Nakikiusap sa mahal na immortal, sana'y tanggapin ninyo ako bilang estudyante. Ay, sinabi ko na, hindi ako tumatanggap ng estudyante. Umalis ka na. Kung tatanggapin ninyo ako bilang estudyante, susundin ko kayo sa lahat ng bagay. Sasang-ayon ako sa lahat ng sinasabi ninyo, kahit ano. Talaga bang kahit ano? Kahit anong bagay. Wala talaga akong oras para magturo ngayon. Kung hindi ka alis, magagalit na ako. Huwag po kayong magalit, aalis na po ako. Umalis ka na. Umalis na ba silang lahat? Pinapaalis ko na silang lahat. Hindi ako nagkamali sa bodyguard na napili ko. May kakayahan ka talaga. Naku, bakit bumalik siya? Bakit ka bumalik? Mula ngayon, dito na ako titira. Ano? Comfortable ba? Ang sarap.
Anong iniisip mo? Wala. Sino ka ba para sabihing titira ka dito? At pwede ka nang tumira dito. Nanhua, baka dapat tayo na lang ang... Kung pwede nang gawin ang gusto ko, ngayon, gusto kong tumira dito. Ito ang bahay na binili ko, bakit mo sasabihing titira ka dito? Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka sa bahay ko, kahit kanino pa ito. Ngayon, si Long Yuyang ang may sabi. Yuyang, papayag ka bang tumira ako dito? Yuyang, paalisin mo siya. Tayo lang dapat ang nakatira dito, at kakagap pa lang niya sa atin, ngayon gusto na tumira. May masamang balak talaga. Tanong ko lang, bakit bigla kang gustong tumira? Ano ba talaga ang balak mo? Natalo mo ako, mas malakas ka. At kahit si Tang Fenglin na Diyosa ng digmaan, ay estudyante mo, hindi ko palalampasin. Ang pagkakataong makasama ka, ako ang magiging pinakamagaling. Kung ganon, welcome na sa bahay. Nadala mo na ba ang gamit mo? Long Yuyang. Bigyan kita ng 100K, umalis ka na. Sabi ni Yuyang, ako ang babae niya. Sira ulo ka. Sinong sira ulo? Ikaw ang sira ulo. Ako. Huwag. Usap tayo. Yuyang, tingnan mo. Gusto mo talagang tumira dito ang ganyang tao. Bilang amo mo, paalisin mo siya. Billy, alam kong masasaktan ka pero kailangan siyang tumira. Long Yuyang. Ako ang bumili ng bahay na to, tapos papayag ka. Wala ka bang hiya sa kin? Long Yuyang, nagkamali ako sa'yo. Salamat sa pagtanggap sa kin, hindi kita bibigin. Sige, dahil sinabi kong gawin mo ang gusto mo, tumira ka na. Sabi mo, ako ang babae mo. Ano ibig sabihin noon? Pag-usapan natin yan mamaya. Kailangan kong hanapin si Mibili. Long Yuyang, gago ka. Harap-harapan mong nilalandi ang iba. Kung bago ang gusto niya, pwede ka rin. Tingnan mo. Ang ganda ng katawan. Pag-usapan natin ng maayos. Kilalanin mo. Ako si Tambay A ng abs. Siya si Tambay B. B ng ABL. Masaya ang gabi mo sa amin. Mahina kayo kumpara sa kanya. Umalis kayo. Tigil. Mali ka naman. Tingnan mo. Paano mo malalaman kung malakas o mahina kung hindi mo susubukan? Huwag kang magmadali. Nananakit ta. Kuya, maanghang pa ito ah. Bumangga siya. Tulong. May tao ba diyan? Kung gagalawin pa niyo siya ng 1 beses, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Umalis ka. Umalis ka dyan. Nadalaw ka rin sa wakas. Bakit ang dami mong ininom? Malungkot kasi ako. Hindi rin dapat ganito karami. Halika, uwi na tayo. Hindi pa tapos ang inuman. Huwag ka nang uminom. Sabihin mo, bakit mo dinala sa bahay ang babaeng iyon? Nagustuhan mo ba siya? Sandali, pakinggan mo muna ako. Ang dahilan kung bakit ko siya dinala sa bahay ay dahil siya ang maaaring makapagligtas ng buhay ko. Ano? Ang ibig mong sabihin, siya ang hinahanap mo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Maaari niyang pahabain ang buhay ko. Gusto mo bang mamatay agad ako? Siyempre hindi. Gusto ko ring mabuhay ka ng matagal. Ang swerte niya, napakahalaga mo pala sa kanya. Mahalaga ka rin sa akin. Kung hindi, bakit ko pabubuhatin? Ang isang taong parang patay na baboy pauwi. Ay, tinatawag mo akong mabigat. Hindi. Sa susunod, makinig ka ha. Huwag kang magalit ng basta-basta sa bahay, pwede ba? Sige, alam ko na. Amoy alak ka.
Halika, uwi na tayo para maligo. Noong huli, muntik ko nang makita kung may birthmark siya. Sayang, nasira ng pamilya Kao. Ngayon, titignan ko ng mabuti at sasamantalahin para mapalapit sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Nanonood ka na naliligo. Hindi ko sinasadya. Isang paa nang nakapasok mo, sinasabi mo pang hindi. At saka, may hindi sinasadya sa ganito. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mabuti pang ipaliwanag mo ng maayos. Babay mo ako. Bakit ka nanonood pa ng ibang naliligo? Ito na ko, ikaw. Kaya ako pala ang hinahanap mo. Bakit mo ako hinahanap? Mahirap itong ipaliwanag sa isa o dalawang pangungusap. Basta, ikaw ang makapagpapabuhay sa akin. Hindi kita kilala. Paano mo na sigurong ako ang hinahanap mo? Dahil sa hugis apoy na birthmark sa dibdib mo, Hugis apoy na birthmark. kailangan kong hanapin ang 7 babaeng may ganyang marka. Pito. Hindi pwedeng palagi kang sumisilip sa babaeng naliligo. Ano pa bang magagawa ko? Anong pinag-usapan ninyo sa gabi na ito? Yuyang, magpahinga ka na. Bukas, mag-insayo tayo. Tara na. Yuyang, mamayang gabi. Pumunta ka sa kwarto ko, mag-usap tayo. Ano? Sinabi mo, nasugatan sa loob ang tatay ko ni Yuyang. Malapit nang mamatay. Yuyang, grabe ang tama mo. Hanggang sa loob na abot. Impossible. Isa siyang mandirigma. Yung suntok ko, hindi talaga makakasugat sa loob. Hindi na to ang panahon para pagtalunan yan. Kailangan kong iligtas ang tatay ko. Yuyang, sumama ka sa akin. Sandali. Baka naman panibagong panlilinlang lang ito ng tatay mo. Hindi. Ginagamit niya ang negosyo para kontrolin ako. Pero hindi siya maglalaro sa buhay. CJ, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Ito ang lungsod ng hari. Si Ginoong Kao, patriarka ng isa sa 4 na dakilang pamilya. Kapag nasira mo siya, kaya mo bang panagutan? Anong oras na? Ang kondisyon ni Ginoong Kao, lubhang hindi matatag. At magmamasahe ka pa? Maniwala ka sa akin. Ito ang pinakamabilis na paraan. Bitawan mo. Wala nang oas. Umalis ka diyan. Hugis apoy na birthmark. Sino kayo? Kao Nanhua. Binibining Kao. Mga hayop na mapagmataas. Kapag naantala ang paglunas sa tatay ko, papatayin kita ng walang awa. Umalis ka. Katay. Yuyang, halika, tingnan mo. Binibining Kao, ako ang punong doktor sa panloob ng lungsod. Ako lang ang makakapagligtas sa buhay ni Ginoong Kao. Ikaw na doktor. Mas mabuti pa ang intern. Sino ka? Wala akong kabuluhan. Eh bakit ka nandito at maingay? Pinipigilan mo akong gamutin si Ginoong Kao. Kapag may nangyaring masama, pananagutan mo ba? Umalis. Kapag si Kao Kiang ang napunta sa'yo, tiyak na mamamatay. Tumigil ka. Tagapangasiwawang, bakit ka nandito? Binibini, narito na kayo. Tagapangasiwa, ipakikilala ko sa inyo. Si Ginoong Wang Cheng, ito ang punong manggagamo sa panloob na medisina sa kabisera. Narito siya ngayon upang gamutin ang sakit ni Ginoong Kao. Long Yuyang, ang galing mo. Hinahanap kita para magbayad ka. Sinaktan mo ang aking amo ng ganito. Ngayon, sinumpa mo pa siyang mamatay. Wala akong ibang gagawin kundi lipulin ka. Mahirapan kita. Tama, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang pamilya Kao ay may mahigit 100 dakilang guro. Nakahanay na sila sa ibaba. Kung ikaw ay isang tunay na lalaki, bumaba ka na at hapin ang iyong kamatayan. Tagapangasiwawang, huwag mong saktan si Yuyang. Binibini, ang nakahiga sa kama ay ang iyong ama. Paano ka nakatayo sa tabi ng isang dayuhan? Tangang tapat. Hindi mo man lang inalam kung sino ang tunay na salarin. Pinapunta mo lahat ng lakas ng pamilya Kao upang mamatay ng walang kabuluhan. Kung mawawala ang pamilya Kao dahil dito, kaya mo bang panagutan? Ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong kita pagkatapos umalis ni Kao Kiang sa amin. Nakita pa ba niya ang sinuman? Sinabihan ko ang amo na umuwi ka agad, hindi niya nakita ang sinuman. Kung gayon, ang salarin ay nasa loob ng inyong pamilya Kao. May multo sa loob ng inyong tahanan. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Sa ibabaw, ang iyong ama ay tila may pinsala sa mga panloob na organo. Parang dulot ng panlabas na pwersa. Ngunit sa totoo, ito ay dahil sa pabaliktad ng kanyang panloob na enerhiya, na natigil sa kanyang mga organo. Ang biglaang epekto ng panlabas na pwersa ay ganap na magkaiba. Ibig mong sabihin, nilason ang aking ama. Kalakhan ng sinasabi mo, huwag mong isipin na sa iyong matamis na dila.
Maloloko mo kaming lahat na narito. Kung gayon, maaari kang magpatuloy sa iyong kalokohan dito. Ngunit kung makaligtaan ang pinakamainam na oras ng paglunas, ikaw din ay isa sa mga pumatay. Kay Cao Qiang, Tagapangasiwawang, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi makakaroon ng panganib si Ginoong Kao. Mabuti, ginamit ko na ang espesyal na gamot upang mapigil ang panloob na pagdurugo ni Ginoong Kao. Napakaganda. ang ginagawa mo ay papatay lang sa kanya. Ama, Amo, ama, amo, ayos ka lang ba? Umalis ka, huwag mong gabalayin ang paggamot ko. Tumabi. Sinabi ko na. Si Cao Qiang ay nilason. Pinigilan mo ang pagdurugo. Na nagdulot ng pag-ipon ng lason at nagdulot ng panloob na pagdurugo. Ang babaeng doktor na kanina, hinimas niya ang kanyang mga binti. Upang palabasin ang lason at maiwasan ang pag-ipon. Ano ba alam mo? Tagapangasiwawang, paalisin mo siya. Huwag mong gambalain ang paggamot ko. Sige, tatawagan ko na ang mga tao para paalisin siya. Ginang Cao, kung gusto mo pang mabuhay ang tatay mo, paalisin mo na ang dalawang tangang ito. umalis na kayo. Bini-bini. Layas! Sage. Dok, alis na tayo. Ginoong Long. Pasok ka. Tay, Amo, tay, nagising ka na. may gustong pumatay sa akin. Sinasabi mo, may naglason sa iyo mula sa pamilya Cao. Pero hindi ko alam kung sino. Huwag kang mag-alala tay, ako na ang bahala. Tagapangasiwawang, umuwi ka na at ilista lahat na nakasalamuhan ng tatay ko kahapon. Gawa ka ng listahan. Sige, gagawin ko na. Isa kang tunay na manggagamot. Pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Ang bilis mong magbago ng ugali, nakakadiri. Wala kang kakayahan bilang doktor, wala kang etika. Kung magdodoktor ka, magdudulot ka lang ng gulo. Ipapaalam ko sa lahat ng media, para malaman ng lahat na wala kang kwentang doktor. Para hindi ka na muling makapagdoktor. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Muntik mo nang mapatay ang tatay ko, tapos hihingi ka ng tawad. Magpapatawag ako ng press conference para ipahayag ang parusa sa iyo. Umalis ka na. Ginoong Long. Nagkasala ang pamilya Cao sa iyo noon. Pero hindi mo ito inisip. Iniligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, lahat sa pamilya Cao ay nasa ilalim ng iyong utos. Ako si Cao Qiang, tapat sa iyo. Iniligtas kita dahil sa anak mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Titiyakin kong mabigyan ng hustisya si Ginoong Long. At mahuli ang taksil sa pamilya nyo. Yan ay problema ng pamilya Cao, wala akong pakialam. At ang hustisya, wala rin akong pakialam. Mabuhay ka muna ng maayos. Long Yuyang, sandali. Malaki ang tulong mo, gusto kitang ilibre ng pagkain. Pwede ba? Pwede. Gusto ko rin sanang makilala ka. Huy Nurse, ang bilis mo namang kumapit sa bagong lalaki. Akala ko pa naman malinis ka. Ilang bises na kitang inimbita. Palagi kang tumatanggi. Akala ko birhen ka, hindi pala. Nagpapakita ka ng kabastusan sa iba. Sa akin nagpapakamalinis. Pukpok ka. Sinabi ko na ayaw kita. Pwede ba lumayo ka sa akin? Lumayo ka sa akin? Siyempre hindi. Narinig mo? Sabi niya ayaw niya sa'yo. Umalis ka na. Sino ka ba? Sa buong Wangcheng, wala pang nakialam sa pamilyang Feng. Hoy, ikaw. Gusto mo bang mamatay? Patayin nyo yan. Ano ba ang pamilyang Feng? Ang pakikialam na to, pamilyang Cao ang bahala. Si Cao Nanhua, ang bonso ng pamilyang Cao. Ang ganda-ganda mo naman. Ito rin, ang ganda. Ang swerte mo sa babae. Ganito, tayo'y magkaibigan na lang. Kapag may mga babae kang sawa na, bigay mo sa akin, okay? MS Cao, unang kita pa lang, bukang-buka na ang mga hita. Gusto mo ba sakin?
Kahit sino ka man, si Feng Chang yun. Habang nandito ako, hindi mo sila mapapahamak. Sige, tatandaan kita. Maami kayo, kunti kami, di ba? Pagsisisihan ninyong nakalaban ang pamilyang Feng. Nakalaban ako, si Feng Chang yun. Mamamatay kayo. Pasensya na, dahil sa kin, nadamay pa kayo. Huwag mong sabihin yan. Tadhana ang pagtulong ko sa'yo. Tadhana rin ang pagkikita natin. Kung talagang gusto mong magpasalamat, ilibre mo na lang kami ng pagkain. Ano, di ka pa kumakain? Bakit saan ka man pumunta? Laging may babae kang inaasar. Hindi sabihin mo kapag may nasa panganib. Kailangan kong tumulong, di ba? Ilan ba kayo noon? Dahil sa pagligtas ko sa'yo, nagkakilala tayo. Tama ba? Noon nagmakaawa ka pa sa akin. Sige, tigil na. Baka siya rin ang hinahanap ni Long Yuyang. Dahil nakalaban na natin ang pamilyang Feng, dapat mag-isip tayo ng paraan. Hindi siya titigil, si Feng Chang yun. Ay napakahirap kalaban, talagang matindi. Nandito naman ako, bakit ka matatakot? Yun Chuking, di ba? Hindi ka papayagan ng pamilyang Feng. Pwede kang sumama sa amin para maprotektahan ka namin. Bahay ko yan, bakit kayo ang nagdedesisyon? Okay lang. Ako, okay lang. Nandito kami. Pero kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Sige, maghihintay ako. Salamat. Halika. Xiao Yang. Tuturukan na kita. Itaas mo ang puwet mo. Baka masakit ng konti mamaya. Sige na. Heto na. Sarap. Anong nangyari? Wala. Pwede na tayong umalis. Tara na. Sandali lang. Hoy, Nanhua, anong nangyari? Malala, nawawala si Billy. Ano? Hindi siya sumasagot sa tawag. Uwi na ako agad. Hinintay ko siya sa opisina. Wala siya. Tumawag ako, hindi sumasagot. Hoy, Nasa akin si Mibili. Feng Chang yun, anong gusto mo? Kasama ko siya ngayon sa kama, naglalaro kami. Kapag hinawakan mo siya, puputulin ko ang lahi mo. Kumusta na? Dinukot si Mibili ng gago mula sa pamilya Feng. Sasagipin ko siya. Teka muna, alamin muna natin. Saan itinago si Mibili? Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Hindi rin pwede, hindi kayo ligtas ngayon. Maghintay kayo sa bahay, ako na ang hahanap. Nanhua, protektahan mo si Chuking. Tatawagan ko ang pamilya Kao. Papahanapin ko sila. Sige, ipaalam mo agad sa akin kung may balita. Sige. Hala. Nanhua, Chuking. Chu. Dadalhin ko rin ang dalawang ito. Sabi mo protektahan mo sila, di ba? Mukhang wala kang kwenta. Mamayang gabi, sasarapin ko sila. Hindi na ako makapaghintay. Nakalimutan kong sabihin, nasa South City ako. Hanapin mo ako. Niloloko ka lang ni Feng Chang yun. Nasa North City siya. Kung gusto mo siyang hanapin, dito ka pumunta. Mas mabuti pang umalis ka na. Wala akong oras para maglaro sa inyo. Igilan mo ang kakulitan. Hindi ko inakala na makarating ka rito. Pero may utos siyang Master Feng. Ngayong araw na ito, huwag kang makakaalam makalampas ka rito. Ako ang magsasabi kung makakalusot ka o hindi. Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ko inakalang kaya mong hadlangan ang teknikang ito. Akala mo ba walang bayad ang aming serbisyo sa mercenary group? Kahit ang pinakamahina sa aming grupo ay isang master level. At ako ay isang innate martial artist. Hindi mo inaasahan to, di ba? Ngayon, sumalpok ka sa matigas na bakal. Mga simpleng trick lang yan, pero ang dami mong sinasabi. Sige, sabay-sabay na kayo. Nagmamadali ako. Kung gusto mong mamatay, ipagkakaloob ko yan sa'yo. Mga kasama, sugurin nyo.
Habulin nyo. Tumigil ka. Reggie, bakit hindi mo hinabol? Huwag na. Hayaan mo siya. Paano kung magalit siyang Master Feng? May plano ako. Ang batang yon ay magiging aming sariling piraso sa larong ito. Tawagin mo ang isa. Akala ko ba malinis ka? Ngayon, nahayag na ang tunay mong ugali. Ngayon, nasa kamay na ng ginoong ito. Feng Chang yun. Bumaba ka sa kanya. Tangina, akala mo ba tanga ako? Kung ikaw ang nasa ganitong komportableng posisyon, bababa ka ba? Long Yuyang. Ang sabi ko ay South City, pero nakarating ka sa North City. Magsalita ka. May nagturo ba sa'yo? Huling babala ko na to, bumaba ka. Paano kung ayaw kong bumaba? Anong magagawa mo? Lao Liu, patayin mo siya. Gawin nating pampasaya ang dugo niya. Long Yuyang, nasa akin ang mga babae mo. Ngayon, isa lang ang may liligtas mo. Ang dalawa, mamamatay. Lumuhod ka at sabihin mo kung sino ang ililigtas mo. Ngayon, kailangan mong isugod ang kalahati ng buhay mo para mailigtas sila. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba siyang Master Feng ay mahina lang? Tingnan natin kung mas mabilis ang paa mo. O ang patalim ko. Ngayon, mas mabilis ba ang patalim mo o ang paa ko? Ngayon, papatayin ko ang lahi mo. Labanan lang to. Huwag mong gawin yan. Wala kang magagawa. Ngayon, wala ka nang pinagkaiba sa isang bating. Pinutol mo ang aking lahi. Huwag kang mag-alala, may naiwan akong konti para sa pamilya Feng. Basta susunod ka lang. Sa mga utos ko, aalisin ko ang seal sa'yo. Sige. Umalis ka. Yuyang, sagipin mo ako. Uwi muna tayo. Talagang gumaling ang katawan ko. Tama nga pala ang sinabi ng master. Kanina lang. Wala nangyari kanina, kalimutan mo na. Nakaka-addict, paano na? Hanap pa ng pagkakataon. Matanda na tayo, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Kalimutan mo na, hindi ko kayang kalimutan. Sobrang sarap ng experience, walang pangalawang beses. 2 tao, ulit mamayang gabi. Para sa'yo ba masarap din? Gusto mo pa bang maghanap ng pagkakataon? Gusto mo bang ulitin mamayang gabi? Paano niya alam ang iniisip ko? Mibili, ikaw din pala ang hinahanap ko. Ano? Paano mo nasabi? Sa kanang hita mo may flame birthmark. Flame birthmark. Meron din ako, tingnan nyo. Nakita ko na noong unang kita pa lang. Kaya pala ganun ka tumingin sa akin noon.
Kaya pala may kinalaman sa'yo ang birthmark na to. Buti na lang ikaw kanina, kung iba pa. Sobrang pangit na yun. Mula ngayon, dito ka na tumira, sa second floor kami. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Salamat Yuyang kuya, mula ngayon. Abala na ako sa inyo. Sige, aalis na muna ako, tawagan mo na lang ako. Anong nangyari? May ipis. Saan? Nasaan? May ipis saan? Diyan, Long Yuyang. Kung nandito ka naman, pwedeng punasan mo muna ang likod ko. CJ, Yuyang kuya, pwedeng patayin mo muna. Yung ipis. pwede rin. Long Yuyang, ang tagal mo nang hindi sumasama sa akin mag-practice. Ara, Ano ako? hoy kaunanhua. Hoy kaunanhua, nauna ako. 2 dekada kang naligo nang walang nagpapunas ng likod. Ngayon lang ba magiging maarte? Yun. Hindi pa patay yung ipis. Saan? Hindi ko rin alam. Huwag na kayong magtago. Ngayon, lahat gusto makipaglaro kay Long Yuyang. Pwede tayo maghati ng araw ng patas. Ako, Lunes at Biyernes. Ikaw, Martes at Huwebes. Ikaw, Miyerkules at Sabado. Pwede ba isipin mo muna ang nararamdaman niya? Araw-araw akong nag-ehersisyo. Gusto ko siyang kasama ko. Pero, actually, Lunes, may overtime din. Ay naku. Pwede naman ayusin. Hindi. Naghahati kayo ng lalaki. Ang saya naman. Pwede ba? Sumali ako. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Mahirap ba? Sa lungsod na ito, wala pang lugar na. Di ko mapasukan. Hueji, Huaji, tunay na pangalan ay Baihua. Pinuno ng mercenary group sa lungsod at anak ng pamilya Kao. Marami akong alam. Ang pangalan kong Huaji. Sa underground lang umikot. Di ko inaasahan. Nakilala mo pala. Anong kailangan mo? Siyempre, masaya dito. Gusto ko rin sumali. Walang lugar para sa iyo. Talagang mga walang utang na loob. Kung di ako nagulat, mahahanap niyo ba? Ang panganay na anak ng pamilya Feng. ikaw ang nagbigay ng sulat. Nandiyan ang marka ng halik. Di ka naniniwala. Kunin mo at ikumpara sa labi ko. O kaya, subukan mo mismo. Hindi ka sumali para lang sumaya. Gusto mo kumita. Parang di tama to. Nandito ako para sa negosyo. Kung tutulong ka, magsalita ng diretso. Bakit ka talaga nandito? Bagamat sanay ako sa underground, hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko sumali sa inyo. Mas tama. Gusto ko si Long Yuyang. Siya. Ano ang makukuha mo sa akin? Pwede kitang gamitin para makawala sa kontrol. Ang mga pamilya Feng at Miao at sa negosyo. Hindi ganyan ang negosyo. Kita na ang plano mo. Ano naman ang makukuha namin sa iyo? Talagang si Boss Mi. Maaari ninyong makuha mula sa akin ang lakas ng mercenary group at malalaman din ninyo ang tunay na salarin sa paglason kay Lolo Kao. Tungkol sa aking ama. Huwag kang magbiro, Huaji. Sa matagal kong paglalakbay sa mundo bilang Huaji, marami ng madilim na bagay ang nagawa ko. Sa kaharian na ito, maging pampublikong impormasyon o lihim na maruming gawain, wala pang bagay na hindi alam ni Huaji. Kaya pakisabi, Huaji, sino ba talaga ang naglason sa tatay ko? Tama si Boss Mi. Hindi ganito ang paggawa ng negosyo kung ibubulgar ko ang lahat ng impormasyon. Sa inyo, paano kung bigla kayong magbago ng ugali? Lugi ako noon. Pero si Huaji ay taong may sinseridad. Basta sundin ninyo ang sinasabi ko. Pagkatapos ng 7 araw sa birthday party ni Lolo Miao, malalaman ninyo ang sagot. Pero, pagod na ako, Huaji. Saan ako matutulog? Huaji, sa totoo lang, hindi ako interesado sa babae. Naniniwala ka ba? Ang pamilya Miao ay pangalawa sa 4 na dakilang pamilya. Ngayon, bukod sa pagbati kay Lolo, kailangan din pumili ang pamilya Miao ng bagong punong pamilya. Kaya ano ba talaga ang plano mo? Ito ay lihim para umusad ng maayos ang plano. Mula ngayon, hindi na tayo magkakilala.
Paalam. Wala pa akong imbitasyon. Tumigil ka. Nasaan ang imbitasyon? Wala ako. Walang imbitasyon. Bakit ka nakikisali? Umalis ka dyan. Kuya, tingnan mo ito. May 20 piso ako. Hayaan mo akong pumasok, sandali lang. Bibigyan kita ng 100 piso. Ikaw ang umalis, palayo hanggang kaya. Kung ganon, sarili kong paraan na lang ang gagamitin ko para makapasok. Tulong. May pumipilit na pumasok sa birthday party. Sino ang mga hasgumalaw sa miyembro ng pamilya Kao? Binibining Kao. Dapat sinabi mo na miyembro ka ng pamilya Kao. Bakit kailangan pang gumamit ng dahas? Unti na kita mapatay. Naku, ikaw. Hindi ka ba makakahintay ng konti? Handa na ba ang lahat? Hintayin ninyo ang magandang palabas. Sana hindi nagsinungaling ang huwaji mo. Bakit ang tagal mo? Dahil sa isang tao. Mga kagalang-galang, salamat sa 4 na dakilang pamilya at sa lahat ng pangunahing pamilyang Maharlika. Narito ang lahat para ipagdiwang ang aking kaawan, ang isang matandang tulad ko. Matanda na ako, hindi na kayang mag-alala. Kaya't naisip ko, mula sa aking mga apo. Pipili ako na magiging bagong pinuno ng pamilya Miao. Inaasahan ng mga elder na ang mga pamilya sa aking munting impluensya ay tutulong sa mga batang henerasyon ng Miao. Siyempre naman, susuportahan ng pamilya Kao. Ang bagong pinuno ng Miao, kailan naging? Ikaw ang nagdedesisyon sa Kao, may sakit ang ama, mula ngayon. Ako ang namamahala sa pamilya Kao. Tignan muna natin. Simple ang kapatid mo kung ganun siya kakitang-kita. Hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Kung ganun, Ginoong Kao, umupo na. Ginoong Kao, tuloy. Ganda. Ginoong Feng, upo ako sa tabi mo. Hindi ko narinig noon. Bakit pipili ang Miao ng bagong pinuno? Hindi ko alam kung sino. Ang gusto ng matanda sa 2 bata? Parehong magaling. Pero si Yukiao ay tahimik at matatag. Parang ako noong bata pa. Kaya't ipinapahayag ko. Si Yukiao ang magiging bagong pinuno ng Miao, upang lalong umunlad ang pamilya. Bagamat pagpili ng pinuno ay sariling usapin ng Miao. Dahil hiniling ni Lolo Miao na tulungan namin. Kapatan naming suportahan ang gusto naming kandidato. Hindi ba? Tumahimik ka. Sariling usapin ng Miao ito, hindi mo kailangang makialam. Hindi mo ako kinakatawan sa pamilya Kao. Ang galing talaga ni Binibining Kao. Nagsisisi ako na hindi kita ginawa noong maayos pa. Sa tingin ko, si Ginoong Miao. Si Miao Yulei sa mga taon ng kanyang kakayahan. Nakita ng lahat, mas kapani-paniwala siya, hindi ba? Salamat sa payo, ngunit desidido na ako. Ang pagpili ng pinuno, hindi alam ng mga elder namin. Hindi ito pwedeng magtapos dito. Hindi ako sang-ayon sa desisyon. Hindi ko alam kung may problema ka sa akin o sa pinuno. Ako, Lolo ko ang pinuno ng Miao, ito ang kanyang kaarawan. Inilagay mo siya sa kahihiyan, ganyan ba ang dapat gawin ng isang elder ng Miao? nagdesisyon ang pinuno nang hindi nakikipag-usap sa mga elder. Alam mo bilang elder, ang pinuno ng Miao ay may kapangyarihang magdesisyon. Sinasadyang lumabag, baka may nag-utos sa iyo. Hindi ako. Dati siguro.
Nakikialam ang pamilya Kao. Pero kung pati ang elder ng Miao, kung lahat ay nagdududa sa desisyong ito, edi, Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ibabalik kita sa pamilya Kao at hindi ka na makakabangon sa kama. Naniniwala ka ba? ete, sa tingin ko. Tama si Miss Kao. Bilang isang matanda, pakiramdam ko rin ay biglaan ang desisyong ito. Kulang sa pag-isip, dapat tag-usapan pa. Kung sino man ang sisira sa alituntunin ng pamilya Miao ngayon, huwag mong sisihin si Miao Yukiao. Mababaw na mukha, hindi mo kilala. Mahal kong kapatid, pinipigilan mo ang bibig ng iba. Hindi mo pinapagsalita. Wala ni katiting na ugali ng isang puno ng pamilya. Ang alituntunin ng pamilya Miao ay ipinamana sa mga henerasyon. Hindi pwedeng sirain ng masasamang tao. Masasamang tao? Sinasabi mo bang ang dalawang matanda ay masasamang tao? Ang kapal ng mukha. Sobra kang pinagbigyan ni Lolo. Ikaw, Lolo, alam kong paborito mo siya. Pero, ngayon sa harap ng lahat, ang mga mata nila ay maliwanag. Ikaw, ampong anak na walang gustong kumuha. Walang kahit kaunting karangalan ng isang kilalang angkan. Lolo, ang mga mata mo, kailangan ng gamutin. Nanhua, ang ating dalawang pamilya ay dating magkaibigan. Pero dinala mo ang iyong aso sa handaan ng pamilya Miao. At sinira ang aking pagdiriwang, hindi ito tama. Ngayon, bilang puno ng pamilya Miao, inaanyayahan kita at ang iyong aso na umalis sa handaan ng pamilya Miao. Yuli, huwag mong ganyanin ang bisita. Hoy, nagsisimula ng alisin ang mga kalaban, ah. Hindi ko inakalang gagawin mo. Mas malupit pa sa kapatid mo. Ito lang naman ay ayoko lang na magwala dito, ang mga hindi gumagalang sa pamilya Miao. Dito lang naman. Huwag mong sabihin ng ganyang kaganda. Kapag si Kenchang yun, ang ganitong uri ng tao ang nagpagsalita para sa'yo, alam ko na hindi ka rin. O ikaw, Tapos ka na bang umutot? Pagkatapos, umalis ka na, kung hindi, tatawag ako ng tao. Gusto kong makita. Sino ang maglalakas loob na paalisin ang miyembro ng pamilya Kao? tatay. Bumangon ka na. Ginoo, buti naman at maayos kayo. Punong Kao. Hindi ba't may karamdaman ka? May karamdaman ako. Dahil sa tulong mo, sa biyaya ng pamilya Miao, anong ibig mong sabihin? Narito ako ngayon para makita kung sino sa inyong pamilya Miao ang gago na naglagay ng lason sa akin. Kao Kiang, iginagalang kita bilang isa sa 4 na dakilang pamilya. Kung magbibintang ka sa pamilya Miao, huwag mong sisihin akong magbago ng ugali. Matandang Miao, huwag kang magmadali. Ang paggawa ni Kao Kiang ay hindi kailanman nagkukulang. Ngayong araw, sa iyong kaawan, humihingi ako ng hustisya. Mayroon akong tunay na ebidensya. Sana mayroon ka. Kung wala, ang pamilya Miao at pamilya Kao ay magkakalaban. Ginoong Kao, kung ganoon ang sinabi mo, sabihin mo sa harap ng lahat. Sino ang naglagay ng lason? Ako, si Miao Yuli ay siguradong. Paparusahin siya ng husto. Seg. Lumuhod. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na lasunin ako? Tito Kao, kung tama ang alaala ko, ito ang tagapangasiwa ng pamilya Kao, hindi ba? Ang sarili mong tao ang naglason sa iyo. Anong kinalaman ng pamilya Miao? Ginoo, huwag mo akong pagbintangan. Paano ko magagawa? Ang magsinungaling pa? Lahat ng kinain ko sa iyo kamakailan, hindi ko kinain. Pinatest ko habang nagpe-pretend na mamatay. Hindi ako namatay sa lason. Pero muntik na akong mabulunan. Buti na lang may nagpayo sa akin. Sinong eksperto? Sino? ako. Lahat ito ay sa akin. At nalaman ko rin, noong bata ka pa, pumasok ka sa pamilya Miao. Pagkatapos ka palakihin ng pamilya Miao, napunta ka sa pamilya Kao. Ilan ka ama? Paano mo nalaman ito? Ano? Kaya ikaw ang tagaspi ng pamilya Miao sa pamilya Kao. Kao Kiang, hindi pa tapos ang usaping ito. Huwag mong basta ibintang sa pamilya Miao. Naiintindihan mo? Huwag kang magtago. Lahat ng bagay. Nalaman ko ng malinaw. Subukan mong magsinungaling. Ama ka. Tandaan, sabihin mo ang totoo. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng pamilya Miao. Patungo sa iyong pamilya, gagawin ko silang mga piraso-piraso. Magsalita ka na. Gusto niyong malaman? Seg, sasabihin ko. Ang nag-utos sa akin na maglason ay siya. Miao Yukiao. Aba. Kalokohan. Lolo, hindi ako. Sabi ko na hindi siya karapat-dapat maging pinuno. Ngayon, hindi karapat-dapat maging Miao. Hindi mo alam kung kaninong masamang tao siya anak. Pinagdudahan ko pa nga kung tunay nga siyang anak ng kanyang ama.
Kahit ang pagiging illegitimate ay pek, nakakahiya sa pamilya Miao. Yukiao, ikaw ba talaga ang gumawa? Lolo, isinusumpa ko, hindi talaga ako. Si Yukiao, sa tabi ko lumaki. Kung sabi niyang hindi siya ang may gawa, matanda ka. Sa harap ng lahat ng tao. Pinagtatanggol mo pa ang anak sa labas? Huwag mo na siyang tawaging anak sa labas. Baka paalisin kita sa pamilya Miao. Sage, tignan natin. Hindi ko interesado ang mga gulo ng pamilya Miao. Dahil inamin niyang kayo sa pamilya Miao ang nag-utos na lasunin ako. Kailangan ninyong magbigay ng paliwanag ngayon, Ginoong Kao. Biglaan ang pangyayari. Bigyan ninyo ako ng oras para imbestigahan. Kung may sasabihin, ngayon na. Kung hindi. Bibigyan ka ba ng 2 araw para humanap ng isa sakripisyo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano akala mo sa akin? Nanhua. Sabihin mo, bakit mo nilason ang tatay ko? Bastos. Akala mo ba mahina ang pamilya Miao? Tigil. Kung gagalawin mo ang babae ko, kailangan mong dumaan sa akin. Pakawalan ang kiyaor ko. Lolo, mga bisita ang narito para sa selebrasyon. Huwag gumamit ng dahas. Huwag mong isiping makakalusot ka sa pagpapanggap. Sabihin mo, bakit mo nilason ang tatay ko? Yuyang, tignan mo. Ingat, huwag siyang saktan. Binibining Kao, naniniwala ka lang sa isang panig ng kwento ng taong ito. At hinatulan mo agad akong naglason sa tatay mo. May konkretong ebidensya ka ba? Ebidensya? Sabi mo hindi mo siya inutusan. May ebidensya ka ba? Wala ko. Naniniwala akong nagdadahilan ka lang. Kahit papaano, may testigo dito. Na ikaw ang mastermind. Lolo, may gustong magpahamak sa akin. Sige, huwag nang magdaldalan. Nandiyan na ang katotohanan. Hindi ko inakala. Nasasirain mo ang relasyon ng pamilya Miao at Kao. Ngayon, ipapatupad ko ang batas ng pamilya Miao. Dakpin siya. At tahirapan hanggang umamin. Simulan na. Ikaw, paulit-ulit kang nakikialam sa aming pamilya Miao. Mukhang gusto mo nang mamatay. Wala namang kinalaman sa inyong pamilya Miao. Ngunit ngayon, ipagtatanggol ko ang buhay niya. Sino ka ba para ipagtanggol ang buhay niya? Nakikita ko na gusto mo lang siyang alisin. Para ikaw umangat, di ba? Kalokohan. Kasalanan niya yan, nararapat sa kanya. Sa tingin ko, hindi pa sigurado kung sino ang naglason. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang babaeng ito ang nag-utos sa tagapangasiwa na maglason. Ang tagapangasiwa ay tiyak na tauhan niya. Ngunit ang lalaki, sobrang suporta ni Ginoong Kao sa pag-akyat mo. Masyadong hindi makatwiran, parang Parang ano? paninirang puri. Nga, kaya pala hinihikayat ako ng tagapangasiwa na suportahan ka. At ibinigay ang 40% ng mga order ng pamilya Kao. Sa'yo, magkasabot pala kayo. Gago. May kakaiba nga dito. Kailangan ng ebidensya para patunayan lahat. Di magpakita ka ng ebidensya. Ang lason na ito, pwedeng magmukhang may internal injury si Kao Qiang. Ipapasa natin kay Long Yuyang, una. Maalis natin si Kao Qiang, pangalawa. Mapapasunod si Kao Biyuan. Ang tangang yon at ang pamilya Kao, sa akin. Pero Ginoong Miao, paano kung mabuko ang plano natin? Di ako na ang. Kung mabuko, isisi natin kay Miao Yukiao, ang anak sa labas. Atlong biyaya sa isang hagis. Ang galing mo, Ginoong Miao. Ako na ang bahala dito. Ang bidyong ito. Bakit nasa iyo to? Hindi ko sasabihin. Kaya pala may ebidensya na si Ginoong Long. Kaya niya ipinagtanggol si Binibining Miao. Nakuha itong video ni Huaji. Tapos nagkunwari pa siyang hindi ako kilala. Desidido talaga siyang isangkot ako. Ngayon, anong masasabi mo? Nakita niyo na? Siya ang tunay na naglason. Ako. Ano ngayon? Gago. Ikaw pala ang naglason. Ako ang gumawa. Ayoko sa'yo. Paborito mo ang anak sa labas. Kapal ng mukha. Kailan ko siya pinaboran? Pantay ang pagtrato ko sa inyong dalawa. Maaga na wala ang magulang nyo. Kailan ko kayo kinainisan? Magkapatid kayo. Bakit kayo nag-aaway? Kalokohan. Ako lang ang tunay na anak ng tatay at nanay ko. Siya, basta na lang nakuha sa kung saan. Ngayon, sa harap ng lahat, ipinasa ninyo ang pagkapuno ng pamilya sa taong to. Simula pagkabata, palagi kang nakikipag-agawan sa kapatid mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng kahit anong anyo ng isang puno ng pamilyang Miao. Siya ba meron? Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, ako na ang magiging puno. Ang buong kaharian. Sumunod na sa akin. Pati siya, ang mga negosyante niya. Nasa panig ko na rin.
Lolo, tama siya. Ang mga pamilyang nakikipagtulungan sa akin ay sunod-sunod na nagbabawi ng kontrata. Ngayong araw na ito, ang pwesto ng pamilya ay siguradong akin. Sa tingin ko, hindi ka magiging komportable sa pwestong iyan. Ikaw na walang pera at impluensya. Anong karapatan mong magsalita? Paano mo masasabing ang buong kaharian ay sumusunod sa iyo? Ako, si Mabili, ang unang hindi sasangayon. Ang lahat ng proyektong kolaborasyon sa aming supply chain ng Billy Group ay ibibigay ko kay Miao Chakiao. Isang maliit na Billy Group lang. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang aming 4 na dakilang pamilya? Sabihin ko sa iyo, kaya kong bilhin ang Billy Group mo sa isang kisap mata. Hindi mo talaga pinapahalagahan ang aming pamilyang Kao. Ang pamilyang Kao ay handang mag-invest sa mga industriya ni Miao Yukiao. 50 bilyon. Suportado ko si Miao Yukiao upang maging pinuno ng pamilyang Miao. Kao Kiang, pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti. Kung haharapin mo ang pamilyang Miao, magsasama-sama kaming 4 na pamilya para lunurin ang pamilyang Kao. Subukan mo. Anak ng pamilyang Feng. Oras na para pumili ka ng panig. Ako? Kailangan ko pa bang pumili ng panig? Mananatili akong neutral. CJ, magiging yunuko ka habang buhay. Huwag, huwag. Ang pamilyang Feng ay matatag na sumusuporta kay Miao Chakiao upang maging pinuno ng pamilyang Miao. Feng Changyun, ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin? Ginoong Miao, may dahilan ako. Walang kwenta. Ang pamilyang Chu sa 4 na dakilang pamilya, laging mataas ang tingin sa sarili, malapit lang sa pamilyang hari. Gusto kong makita kung anong kakayahan meron ka para kontrolin siya. Ang usapin ng pamilyang Miao, hindi kayo dapat makialam. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang 4 na matandang konsehal ay lubos na sumusuporta kay Miao Yuli upang ipagpatuloy at agad na umupo bilang pinuno ng pamilyang Miao. Nagsabuatan ka pala sa 4 na matatandang konsehal para puwersahin si Lolo. Kay lakas ng loob mo. Nakikita mo ba? Ito ang kagustuhan ng mga tao. Naniniwala sila sa akin kaya sinusuportahan nila ako. Paano mo ako mapapantayan? Walang hiya ka. Habang buhay pa ako. Hindi ko hahayaang maupo ka bilang pinuno ng pamilyang Miao. Matandang lalaki. Huwag mong pilitin ang mahina mong katawan. Pinapayuhan kita na umuwi na lang at magretiro. Mag-enjoy ng ilang araw. Pangahas. Miao Yuli, ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Lolo. Lolo, huwag mong gamitin ang pagiging lolo mo para i-pressure ako. Mula pagkabata, hindi mo naman ako tiningnan ng diretso. Wala akong lolong katulad mo. Ang galing mo talaga. Kayo, mga matatandang konsehal ng pamilyang Miao. Ganito pa ang napili mong klaseng tao bilang pamilya. Hahatiin mo ang pamilya. Ito ang pinaghirapan ni Lolo. Hindi ko hayaang sirain mo ito. Ngayon, ako ang magiging pamilya. Ako na talaga. Sino mang humadlang sa akin, alisin ko. Mabuti pang mag-ingat kayo. At kayo, mag-apo. Kung patuloy kayong magmamatigas, gagawan ko kayo ng paraan. Wala akong awa. Ikaw, hindi ko akalain na... Lolo Miao, huwag kang magalit. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Hinayaan mo ang lolo mo? Parang hayop ka. Ganitong paan ang ginamit mo para makuha ang pwesto. Akala mo ba makakaligtas ka sa Wang Cheng? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Sino ka ba? Hayagang sasabihin ko sa inyo, ang royal family ang suporta ko. Kapag naging pamilya na ako, lahat kayo dito. Luluhod sa hap ko. Yin Xiao, ikaw, Walang kwentang kausapin ang ganyang tao. Siya ay baliw. baliw ako. Ngayon, lalo akong mababaliw. Mga tauhan. Ano ang utos, Ji Miao? Isara ang lahat ng labasan. Gagawin ko na ito. Ano na naman ang gagawin mo? Gusto kong magpahayag ng suporta ang lahat dito sa akin. Kung may magtaksil sa akin, walang makakalabas ngayon. Ji Miao, bilang pinuno ng mercenary group, at dahil sa ating nakaraang pakikipagtulungan, sa tingin ko, hanggang dito na lang tayo ngayon. Huwag kang makunwari. Yung video kanina, ikaw lang ang makakakuha noon. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, sisirain kita para mawala ang galit ko. Malaki kang tao, maliit naman ang puso. Kung ganoon, wala nang pag-usapan. Ikaw, isang maliit na pinuno ng mercenary, nakikipag-usap sa pamilya Miao. Kaapat dapat ka ba? Utusan ang lahat ng mercenary na salakayin ang Wang Cheng Grand Hotel. Sino mang humadlang, patayin lahat. Gusto kong makita. Sino ang mas malakas na tao? Mukhang gusto mong mamatay. Anong klaseng lakas ang paghihirapan ng isang babae? Ako ang makikipaglaro sa'yo. Makikipaglaro sa iyo? Sigs, laro tayo ng maayos. 4 Heavenly Kings, lumabas na kayo. Ang 4 na ito ay malapit na maging Immortal Realm Warriors. Lahat kayo, walang makakatakas.
Bakit ka nagdugo? Ayos ka lang ba? Okay lang ako, Nanhua. Ilayo mo si Billy. Hindi niyo siya kayang talunin. Hindi, maiiwan ako para tulungan ka. Hindi ako nagbibiro. Umalis ka na. Mga kapatid, maniwala kayo sa kanya. Kung sinabi niyang kaya niya. Kaya niya talaga. Mukhang hindi talaga pwede ang walang aksyon. Meo Yuli, ilan pa ang tao mo? Isama mo na lahat, sabay-sabay ko na lang solusyonan para makatipid ng oras. Hindi ko inaasahang kaya mo pala. Natalunin ng mag-isa ang apat na ito ng sabay-sabay. Sino ka talaga? Wala kang pakialam. Kung may tao ka pa, lalaban pa ako. Kung wala ka ng tao, umalis ka na sa pamilya Miao. At tandaan mo, ang posisyon ng puno ng pamilya Miao ay para lamang kay Meo Yao. Ikaw, sino ang may lakas ng loob na sumuway sa utos ng hari? Si Chu Hanchan, ang puno ng pamilya Chu. Siya pala, ang pumatay sa pamilya Long. Hari Chu, sa wakas dumating ka na. Mga kalokohan, inutusan kitang kunin ang pamumuno ng pamilya Miao at atayin si Miao Yukiao. Napakadali lang nito. Bakit hindi mo magawa? Talagang walang kwenta. Hari Chu, ako ang may pagkukulang. Wala tayong anumang away. Bakit mo ako papatayin? Huwag kang magkakamali, munting kapatid. Wala akong masamang intensyon sa iyo. Kasalanan ito. Nang tattoo ng apoy na wala dapat sa katawan mo. Younger, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo pa siya kalaban. Bumalik ka rito agad. Pamilyar ang mukhang ito. Nagkakamali ka. Ikaw ay mula sa pamilya Long. Hindi ko na kailangan ang pag-amin mo. Ganyan ang tingin mo. Tulad ng bawat isa sa pamilya Long nang lipulin ko sila noon. Nakakasuka ang tingin iyan. Kaya, inaamin mo na ikaw ang pumatay sa pamilya Long. Hindi ko naman ito itinanggi kailanman. Pero, alin ka sa kanila? Younger, makinig ka. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Huwag kang padalos-dalos. Huwag. Ang pinakamasahol sa lahat ay ang yaya mo. Itinakas ka niya, at kahit patay na, hindi pa rin bumitaw sa pinto. Nang huli, pinagdurog-durog ko siya hanggang sa maging abo. Hindi ko inaasahang kahit ilang taon na ang lumipas, mahina ka pa rin. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Lalo kitang pahihirapan. Dahil dito ka mismo mamamatay. Kau Nanhua. Mi Billy. Huaji. Miao Yukiao. Daanan mo muna kami. Ayos. Ang swerte mo sa mga babae. Maami ang gustong tumulong sa iyo. Ang humadlang sa akin, mamamatay. Huwag. Yukiao, may matalinong tumutulong pala sa iyo. Ikaw, dalhin mo rito ang lalaking iyon. Ilista mo para sa akin ang mga babae. Gusto kong makipag-usap sa kanila ng maayos. Opo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Wala talagang problema. Hindi ba't nasa trabaho ako? Bakit bigla na lang ako umuwi? Bakit noon ay sumama ka sa amin? Tumayo ka sa harap ni Long Yuyang. Ayoko lang talagang makita siyang masaktan. Kaya tumayo ako sa harapan. Sa kakayahan ni Chu Hanchan. Imposibleng hindi niya ito malaman. Paano na tayo? Naglagay na ako rito ng baril. Kahit hindi ito makapagtanggol laban sa anumang kaaway, hindi naman nila mararamdaman ang aming presensya. Natatakot lang ako na baka may magsumbong. Ipakilala ko sa inyo, ito ang aking guro. Guro, sa ngayon, ang nakakaalam dito ay ang aming pamilya Kao lang. Pero huwag kayong mag-alala. Ang aming pamilya Kao ay hindi talaga magsasalita. Sige, pagod na kayong lahat sa maghapon. Magsipagligo na kayo. Magpahinga kayo. Matagal na akong hindi nakakausap ng aking guro. Marami akong gustong sabihin. Sige na, alis na kayo. Guro, malinaw kong nararamdaman. Nalalong mahina ang katawan ko nitong mga nakaraang araw. Gaano pa ako katagal mabubuhay? Lagi mong iniisip na kaya mong solusyonan ang lahat ng problema ng mag-isa. Ang natitirang buhay mo ay hindi nalalampas ng 10 araw. Sam, 10 araw. Paano ako makakapaghiganti sa loob ng 10 araw? Kung mahahanap ang huling kaluluwa, may pagkakataon ka pang maghiganti. May isa pang tao na hindi pa nahahanap. May isa pang tao. Hindi tama, ngayon ko lang nahahanap sina. Miao Yukiao, may Billy. Ikaw Nanhua. At yung Juking, 4 na tao. Ang natitirang kaluluwa, kahit hindi pa nakilala ang tunay na katauhan. Pero sa katawan ni Huaji, nararamdaman ko ang iyong presensya. Huaji,
Hindi pa rin tama, kulang pa ng 2 tao. Noong iniligtas kita, ibinalik ko na sa iyo ang 3 kaluluwa. Sa natitirang 7 kaluluwa, isa lang ang naibalik ko at itinago sa loob ng katawan mo. Guro, ang tagal mo akong nilinlang. Sa harap ng malaking problema, naglalaro ka pa rin. Halika. Guro. Halika. Ang sarap. Guro pa rin naman, medyo nahihiya akong saktan. Guro. Ako muna ang susuri sa tunay na katauhan ni Huaji. Huaji, narinig kong mayroon ka ring birthmark na hugis apoy. Patingin naman. Ikaw pala? Alam ko ng isa kang taong madaling magsawa at laging may bago. Nasira ang banyo sa kwarto ko, kaya dito muna sa kay Huaji. Alam ko nang hahanapin mo ako, dahil ako ang hinahanap mo. Lumabas na ang iba. Kayong dalawa, huling dumating. May karapatan ang naunang dumating. Pero ang gusto niyang makita ay ang aking birthmark na hugis apoy. Akala mo ba, wala kaming ganyan? Kaya pala kayo ni Chuhantian. Ito pala ang hinahana. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi ba kailangan magpahinga ni Yuyang? Huwag mong sabihin. Sa kwarto mo magpapahinga si Long Yuyang. Long Yuyang, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Long Yuyang, sa wakas, nahuli rin kita. Ngayon na ang katapusan mo. Nang babae ka na naman sa labas. Ano? Nandito na ang babae, hinahanap ka. Mahal na Reyna, malabo ba ang mata at bingi ang tenga mo? Nandito siya para patayin ako, hindi para ligawan ako. Kung hindi ka na babae, bakit kanya papatayin? Anong pambabae? Hindi ko man siya kilala. Bastos ka! Tinitingnan mo ako sa pagligo at hindi mo paaminin. CJ, ngayon, pagsasabayin natin ang mga lumang at bagong utang mo. Kung iba pang bagay, baka hindi pa ako maniwala. Pero sa pangunguha sa pagligo, talagang kaya mong gawin yan. Ganito ba talaga ang tingin niyo sa akin? Ang imahe mo, nakaugat na yan at hindi na mababago. Tingnan mo. Iyon na ang pinaniniwalaan ng lahat. Ano nang tinitingnan? Mali ba ang sinabi namin? Hindi ko naman kasalanan yon. Parehong araw nang naliligo. Sa lawang dalawang yon. Sino hindi tatingin? Tama na. Ang pinakagalit ko, ginaya mo si Guking Shanxian. Kaya hindi ako naging estudyante niya. Kung ganyan kakausap, wala akong magagawa kundi magpanggap bilang guro ko. Ay, ang wala sa'yo. Guro, sinabi mong si Guking Shanxian ang guro mo. Niloloko mo na naman ako. Mamamatay ka ngayon. Tumigil. Guro, Ikaw pala si Guking Shanxian. Kahit na nagpanggap sa akin si Younger, kahit nakilala mo ako, hindi kita tatanggapin bilang estudyante. Bakit? Bukod kay Younger, wala nang ibang tatanggapin kong estudyante. Wanted na siya ng royal family, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Napakabuting guro. wanted ako ng royal family. Wala naman akong ginawa sa kanila. Iyon na ang problema mo. Ngayon, sino man sa inyo ang magtatanggol sa wanted na to? Huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Kahit na miyembro ng pamilyang Maharlika, kailangan na batayan para sa pag-aresto. Ano ang karapatan nila para arestuhin si Younger? Utos ng pamilyang Maharlika, sundin ko lang. Hindi ko inaasahang isang napakagandang diyosa ng digmaan. At napakamasanurin pa. Matalino ang dila. Kahit anong sabihin mo ngayon, siguradong mamamatay ka. Mukhang talagang pinamumuhian mo ako. Lahat ng atake mo, pampatay. Sinabi ko na, ngayon ang iyong katapusan. Ang cute-cute mo naman. Ulitin mo, kaninong katapusan na ngayon? Mali na ako, patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ka na ngayon? Masyadong maaga. Mamaya, ipapamakaawa kita na huwag kitang patawarin. Sarap. Bastos, Anong nangyari? Galit na ang magandang diyosa ng digmaan. gago ka. Anong gago? Ikaw, Hoy, dalagita, kanina mo pa gustong sirain ang kinabukasan ko. Talagang papatayin mo ako. para sa isang bastos na tulad mo, kahit masira ka pa.
Para na rin sa kapakanan ng mga babae. Hindi mo naman kayang katawanin ang lahat ng babae. Tama. Kayong lahat, Yuyang, talunin mo siya. mga walang hiya kayo. Gusto mo ring sumali sa aking grupo ng mga asawa. Nandidiri ako sa'yo. Mamamatay man ako, hindi kita sasamahan. Ibig sabihin, talagang pinag-isipan mo. Kung sasama ka sa akin. Hindi ko iyon naisip. Hari mo ang puso, hari mo ang puso. Sige, sasabihin ko sa'yo ang nararamdaman ko. Yuyang, Ngayon alam mo na ang nararamdaman ko. Handa ka na. binibini, tanga ka talaga. Hindi mo ba naisip? Kung bakit siya hinuhuli ng pamilyang Maharlika? Ano ba talaga ang ginawa niya? Mga kasuklam-suklam na bagay. Bakit niya tayo gustong patayin? Ito, binibini, huwag kang magpadala sa kanila. Gusto ko ring malaman kung ano talaga ang dahilan. Binibini, ang utos ng pamilyang Maharlika ay dapat sundin. Tayo ang tagapagtanggol ng pamilyang Maharlika. Huwag kang mag-overthink. Ang Fenglin. Noong una kang lumapit sa akin, utos din ng pamilyang Maharlika yon, di ba? Ilang araw lang ang nakalipas, papatayin mo na ako. Ang pamilyang Maharlika nyo. Ang bilis magbago. Tumahimik ka. May katuturan ang utos ng pamilyang Maharlika. Siya Oswang, gusto ko ring malaman. Bakit magkakapareho ang mga utos mula sa kaharian? Binabanggit mo ba ang pamilyang Maharlika? Hindi ko sila binabanggit. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi kailangan ng pamilyang Maharlika ng mga sunod-sunuran na biyasa. Kapag may naisip ka na kahit ano, hindi ka na kailangan ng pamilyang Maharlika. Siya Oswang, sino ka talaga? Ako, tulad mo, taga-pamilyang Maharlika. Taga-Chuhanshan siya, tama. Isang tao lang ang gustong patayin tayo. Si Chuhanshan yon. Kaya, ang pag-uusig sa iyo ng pamilyang Maharlika. Gusto ka talaga patayin ni Chuhan, di ba? Narinig ko na noon, magkaibigan ang pamilyang Maharlika at ang pamilyang Chu. Pero hindi naman kailangang magpakamatay ng pamilyang Maharlika para sa pamilyang Chu. Posible bang pinalitan na ng pamilyang Chu ang pamilyang Maharlika? Ang pamilyang Maharlika ngayon, tauhan na lang ng pamilyang Chu. Ano? Imposible yan. Bakit naman impossible? Tingnan mo, kalmado lang ang mukha ng batang to. Ibig sabihin, matagal na niyang alam ito. Hindi ko dapat sinabi. Pero tama ang hula mo. Kaunti na lang ang natitirang tunay na pamilyang Maharlika. Pinatay namin silang lahat, ang pamilyang Chu. Ang mga natira, Sumama na rin sa amin, sa pamilyang Chu. Pamilyang Chu ninyo. tama. Kami, ang pamilyang Chu, ang tunay na pamilyang Maharlika ngayon. Siya Oswang, niloloko mo ako palagi. Hindi naman lahat. Wala akong kaibigan ng bata pa ako. Itinuring kita talaga na tunay kong kaibigan. Pero kapag hindi ka na masusunod, kailangan kitang patayin. Kaya si Chuhan Tian ang nag-utos. Na mag-ingat ako sa tabi mo, di ba? Ang trabaho ko ay siguraduhin na magagawa mo ng perpekto ang trabaho. Kaya ang pagpapakilala sa akin bilang estudyante. Utos din ni Chuhan Tian. Tama. Nalaman ng pamilyang Chu na buhay pa silong Yuyang. Kaya hinanap namin kung saan siya nagtatago. Pero hindi inaasahan. Naloko kami ng batang to. Akala ko talaga si Guking ang Diyos. Kung hindi, pinapatay na sana siya ng pamilyang Chu. Kaya, piyesa lang ako ng pamilyang Chu, aso lang. Hoy, huwag kang malungkot, nakakainis. Hindi pa huli ang lahat para malaman ito. Ayusin mo ang sarili mo. Ngayon, ipapaalam ko sa pamilya Chu. Ang kahinat na ng pagtatangka sa akin. Dahil sa akin kaya nangyari ito. Hanggat nandito ako, hindi mo sila mapapahamak. Kung gusto mo silang saktan, patayin mo muna ako. Ang galing. May puso ka pala. Nagbabago na ang tingin ko sa'yo. Gusto ko lang itama ang pagkakamali ko. Hindi dahil sa'yo. Sige, ano man ang hilingin mo sa susunod. Ibibigay ko. Tang Fenglin. Ngayon, ipakikita ko sa'yo ang lakas ko. Fenglin, ikaw lang ang mabait sa akin. Mula pagkabata at pinahahalagahan ko yon. Pero hindi ka pwedeng magtaksil sa hari at sa pamilya Chu. Para bang kinain ng aso ang pagmamahal ko sa mga nakaraang taon. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling ito.
Talagang walang hiya kang aso. Itinuturing mong tama ang pagtataksil. Sabihin mo yan sa hari ng impyerno. Ito ang pabangong 1,000 mile soul-snatching fragrance ng hari. Tumakas na kayo, hindi ko na kayang tumagal. Walang lunas ang lason na ito kapag nahawakan ay mamamatay. Marami ka ng nalanghap na lason. At ang lason ay dadaan sa hangin. At papasok sa katawan mo, magiging manhid ka na. Tingnan natin kung gaano ka pa katatag. Younger, tibayan mo. Guro, huwag kang lumapit, dalhin mo na sila. Kung hindi, wala nang makakalis. Tumakas. Wala kayong pag-asa. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Yuyang, anong nangyari sa'yo? Younger, ayos ka lang ba? Yuyang, Paumanhin, Guro, hindi ko na kayang tumagal ng 10 araw. Aalis na ako. Yuyang, gumising ka. Ano nang gagawin natin? Tulungan natin siya, doktor ka. Tulungan mo siya. Pero kailangan ko munang malaman kung anong mga lason. Ang nasa usok na ito. Pero huli na ang lahat. Naku, gabi ang lason. Ala na siyang hininga. Ano? Wala na bang ibang paraan? Meron. Pero sa kalagayang ito, napakadelikado. Anumang paraan, susubukan ko. Hindi niyo magagamit yon. Ako lang ang pwedeng gumawa. Maari kong ilipat ang aking kapangyarihan kay Yuyang para mapanatili ang buhay niya at para mas malakas siya. Nasupili ng lason. Narinig ko na yan, pero Buking, ang dakilang diwata. Mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. Magiging ordinaryong tao ka na lang. Ngayon, ang pagligtas kay Younger ang pinakamahalaga. Dalhin niyo siya agad sa kwarto ko at bantayan ang bahay na ito. Walang sinuman ang dapat makaakyat. Kung hindi, siguradong mabibigo tayo. Sedge, kanina, sabi ni Xiao Shuang. Magpapadala sila ng isang grupo ng mga master. Mahirap para sa atin. Napigilan sila. Huwag kang mag-alala. Darating na ang mga tao ko. Talagang hindi ko hayaang may makapasok sa bahay na ito. Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon para ipadala niya ang lahat ng puwersa niya para tumulong. Dalhin na natin siya sa kwarto ni Ate Diwata. Tara. Guro, Ayos lang ako. Ayos lang. salamat, Guro. Huwag ka nang magpakatapang ulit. Hindi na kita kayang iligtas pang muli. Ano ang ibig sabihin nito? Ibinigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Pero pansamantala lang itong makapagliligtas sa iyo. Dagdag pa ang ginawa mo para sa amin. Pinilit mong gamitin ang iyong lakas para kontrolin ang nakalalasong usok. Ngayon, hindi ka na mabubuhay ng lampas sa 3 araw. 3 araw. Guro, bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ako susuko sa anumang pag-asa. Ikaw rin. Salamat sa inyong lahat, ayos na ako. Yuyang, talaga bang ayos ka na? Buti naman at ayos ka na. Hindi na sayang ang paghirap namin. Sa pagharap sa grupo ng mga master ng angkan. Hindi talaga ayos si Younger. Pinilit niyang gamitin ang kanyang lakas para iligtas tayong lahat. Ngayon, 3 araw na lang ang natitira sa buhay niya. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating iwasan ang paghabol ng angkan ni Chu. Habang hinahanap natin ang huling, babaeng may marka ng apoy sa katawan. Marka ng apoy. Meron ako. Ano? May marka ng apoy ka? Nasaan? Patingin nga. Bakit mo ako sinuntok? Sinong nakaintulot sa'yo na hawakan ko? Gusto kong tingnan kung talagang may marka ka ng apoy. Baka nagsisinungaling ka lang sa amin. Eh kung ganoon, Sabihin mo na lang kung nasaan. Meron talaga. CJ, hayaan mo si ate. Titingnan ko para sa'yo. Napatunayan, siya nga ang huling babae. Kaya pala nahihiya, nasa lugar pala yon. Nasaan? Malalaman mo rin, kung ganun nga. kailangan tulungan natin si Younger na maabot ang pagiging immortal sa lalong madaling panahon. Paano? Ano? Kahit papatayin ako, ayaw ko. Wala kang magagawa. Maaring atakihin tayo ni Chuhantian anumang oras. At saka, kahit na hindi mo siya tinalikuran, kung malaman niyang isa ka sa 7 babae, talagang mamamatay ka. Sa ngayon, sa kasanayan na sinuman sa atin, hindi natin kayang labanan si Chuhantian. Ang tanging pag-asa ay tulungan si Younger na maabot ang susunod na antas. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako kusang loob.
Feng Lin, kaya pala nahihiya kang sabihin. Ang lalim pala ng pagkakatago ng iyong birthmark. Bastos ka. Kapag sinabi mo, papatayin kita. Kanina, medyo gwapo siya. Ano ang gagawin ko? Baka nagkakagusto na ako sa kanya? Ganoon pa rin kalakas si Yuyang. Pagdating ng panahon, papasok ko siya sa kumpanya ko. Para siya na lang akin. Kanina, parang hindi ako guro. Nawala na ang lakas ko, paano ako magiging guro? Pero dahil kay Younger, nalaman ko na masarap din maging ordinaryong tao. Guro, minsang guro, habang buhay na mali yata. Basta, magpakailanman kang magiging guro ko. Younger, kakabalik lang ng 7 kaluluwa mo. Kailangan mong magpahinga ng tahimik para tuluyang magsama. Huwag gagamit ng enerhiya, kung hindi, magiging unstable ang 7 kaluluwa mo at mamamatay ka agad. Naiintindihan ko, guro. Ano? Inatak ni Chuhantian ang aming pamilya, ang mga kao. Ano? Naatak din ng lolo ko. Chuhantian, hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Tiyak si Chuhantian mismo ang gumawa. Hindi ko inakalang gagamitin niya ang pamilya bilang panakot. Napakababa. Kaya nga ako umalis sa kontrol ng pamilya Chu. Huwag kayong mag-alala, ang pamilya ninyo ay pamilya ko rin. Sinong gagalaw sa kanila, papatayin ko. Hindi pwede. Kanina lang sinabi ni Guking. Kakabalik lang ng 7 kaluluwa mo. Kailangan mong magpahinga. Kami muna ang alis para ayusin ito. Magpagaling ka. Hindi. Sa harap ni Chuhantian. Wala sa inyo ang makakalaban sa kanya. Hindi ko minamaliit ang kakayahan nyo. Ang ibig kong sabihin, tulong nyo ako na maabot ang antas ng immortal, kaya dapat tulungan ko rin kayo. Okay si Yuyang, nandyan pa si Huaji. Dadalhin ko na ang mga tao para tumulong. Dapat bago ka dumating, protektahan mo ang 2 matanda. Sabi na ko, hindi ko hahayaang magmalabi si Chuhantian. Younger, kahit na pumunta ka, kapag nakita mo si Chuhantian, at pilitin mong gamitin ang iyong lakas na nagdulot ng pagkalat ng 7 kaluluwa, mamamatay ka rin agad sa lugar. Sige, alam ko na. Kapag nakarating na kayo doon, mag-ingat kayo. Huwag muna kayong makipag-away. Hintayin niyo ako. Sage. Ano sa palagay ninyo? Huajiet ang Fengling Kaonan Hua. May panganib kaya sila? Kaya nilang protektahan ang sarili nila. Kailan kala matapos magpahinga si Yuyang? Guru Billy. Yukiao Chuking, nabuhay ako muli. Guro. Hoy, Nasa akin na ang 7 iyan. Bibigyan kita ng 3 minuto para pumunta sa aming tahanan ng Chu. Kung madelay ka ng 1 minuto, papatayin ko ang isa. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, wala nang matitira sa kanila. Wala pang 1 minuto ang natitira. Mukhang ang longyuyang ninyong ito ay isang duwag pa sa kanya. Hindi kayo kaapat-dapat para sa kanyang pagsisika. Ano sa palagay mo? Hindi ka pababayaan ni Younger. Darating siya. Tama, darating talaga si Yuyang. Mukhang napakatapat ninyo sa kanya. Mabuti. Ipapaalam ko sa inyo kung alin ang mauna, ang inyong katapatan, o ang malupit na katotohanan. Sa ngayon, sa oras na ito, pag-usapan ninyo kung sino. Ang unahin kong saktan, gusto kong makita. Kung nandiyan pa rin ang inyong katapatan at pagkakaisa. Sa harap ng panganib sa buhay. Mukhang nahihiya kayong pumili, kaya ako na lang ang pipili. Magpapasalamat sa akin ang makaliligtas mamaya. Ikaw na. Gusto kong malaman nila ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Napakababang tao. Walang magandang kapalaran ang tulad mo. tumigil ka. Dumating na ang aming lalaki. Mukhang hindi ka naman isang ganap na duwag. Ikaw naman, maraming magagandang lugar na pwedeng puntahan. Bakit dito ka pa? Bakit ba kailangan dito pa tumira sa lugar na ang hirap hanapin? Talagang ikaw ang karapat-dapat sa titulong pagong.
Yuyang, sa wakas dumating ka na. Ang sama ng ugali nitong tao. Billy, huwag kang mag-alala, ililigtas ko kayong lahat. Alam yan ma. Ang pogi talaga ng Yuyang natin. Kahit sa ganitong sitwasyon, ganyan pa rin ang itsura mo. Ang yabang mo, mamamatay kayong lahat dito ngayon. Pero ang pagkakasunod-sunod ay, gusto kong makitang mabuti mo. Isa-isa silang mamamatay sa harap mo. Chuhan Chan, sinabi ko na habang nandito ako. Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Kung lalaki ka talaga, harapin mo ako ng pata sa isang laban. Anong klaseng lalaki ang nananakot sa mga babae? Napakadaling patayin ka. Pinatay mo ang pinakamahalaga sa akin. Kaya papatayin ko rin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Huwag mo akong pagbintang-bintangan. Sino ang pinatay ko? Sino ang mahalaga sa'yo? Si Xiao Shuang, iyon ang tunay kong anak na babae. Ano ang sinasabi mo? Paano naging anak ni Chuhan Chan si Xiao Shuang? Akala ko ba ulila siya? Mukhang hindi alam ni Tang Fenglin ang bagay na ito. Impossible. Si Xiao Shuang ay isang ulila. Paano siya naging anak mo? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Noon, natatakot ako na baka siya ay pagbantaan. Kaya sinabi ko sa lahat na ulila siya. Inalagaan ko siya sa tabi ko. Ang mga ginawa mo noon sa aming pamilya Long. Sa huli, natatakot ka rin sa karma. Pero kahit anong plano ang gawin mo, hindi mo kayang talunin ang tadhana. Hindi ko inaasahan na si Xiao Shuang, sa huli, ay namatay sa kamay ng iyong pamilyang Long. Kasalanan ng anak mo yon, nararapat lang sa kanya. Tinuruan mo siya ng masasamang pag-iisip na katulad ng sayo. Kung hindi siya nagpumilit gumamit ng lason, hindi siya magkakaganito. Huwag mong husgahan ang anak ko. Naglago, si Xiao Shuang ang pagkakaroon ng isang mga katulad mo. Ang tunay niyang kapalaran. Kung hindi siya sumunod, Sa isang taong katulad mo, hindi siya magkakaganito. Ikaw, Sabihin ninyo ang gusto ninyong sabihin. Ang mga nagwawagi lamang. Ang may karapatang magsulat ng hustisya. At ang gusto ko ay ang manalo. Ang iba, wala akong pakialam. Ngayon, papatayin ko ang 7 ito sa harap mo. At pagdudamdamin kita sa sakit ng pagkawala ng minamahal. O, hindi. Hindi ko gaano mararamdamang sakit. Dahil dadalhin kita. Para samahan sila. Lahat kayo ay mamamatay. Paano mo nagawa to? Hindi ito possible. ano ang imposible? Ito ay dahil sa 7 babaeng. Nasa likuran ko, sila ang nagpaunlad ng lakas ko. Napakabait nila sa akin. Paano ko hayaang saktan mo sila? Mula ngayon, hanggang sa akin lang. Hindi kita papayagang. Makasakit sa kanila kahit isang higla ng buhok. Yuyang, ang galing mo. ang pogi. Hindi ko akalain na ganito kang mapagkakatiwalaan. Nagkamali pala ako. Ganitong lalaki lang. Ang karapat dapat sa akin, si Kao Nanhua. Kahit mukhang bata, maasahan pala. Napakagaling talaga ni Long Yuyang. In love na talaga ako sa'yo, Yuyang. Ang sarap ng may katulad mo. Younger, tama nga ang hinala ko sa'yo. Ay, huwag mo na akong purihin, baka lumaki ang ulo ko. Tama na. Di ba't ang sabi, pag sobrang lambing, madaling mawala? Kahit na umabot ka sa Immortal Realm, mas malakas pa rin ako. Wala itong magbabago. Says who? Nagbago naman ang sitwasyon, di ba? Saan sila ko? Basta't nandito sila, kaya kong. Harapin ka ng walang alinlangan. Walang alinlangan? Maliit na bagay lang ako sa'yo? Magdudusa ka sa pagiging hambog mo. Anong pagdurus? Sa mga pandaraya mo. Noon, napuksa ko ang angkan mo. Ngayon, kaya kong puksain ang batang long na to. Pakinggan mo ang sinasabi mo, nakakahiya. Ang mga tagumpay mo, pandaraya lang ang dahilan. Nakuha mo lang yon, tapos ipagmamalaki mo pa. Nahihiya ako para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang pagpuksa ko sa angkan mo noon. Hindi dahil sa pandaraya. Sige, ano pa ang mga daya mo, ilabas mo na. Ipapatikim ko sa'yo ang lakas ng aming angkanlong. Dakilang kapangyarihan. Ano nangyayari? Ginamit ko na ang buong lakas ko. Pero parang walang nangyari. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako masasaktan. Sinusupsop mo ang kapangyarihan ko. Sorpresa ba? Hindi mo ako matatalo.
Mula ngayon, sa tuwing hahawakan mo ako, lahat ng kapangyarihan mo ay mapupunta sa akin. Paano mo ako matatalo? Anong masamang kulto ang pinag-aralan mo? Paano may ganitong nakakasulang na teknik? Huwag basta-basta maglagay ng label sa mga teknik. Ang teknik ay teknik lang. Pero ang kapaki-pakinabang ang siyang magandang teknik. Younger, mag-ingat ka. Labis siyang nahuhumaling sa paghanap ng kapangyarihan. Abot na sa punto ng kabaliwan. Ahit na palayain ang demonyo sa puso para umangat ng husto ang lakas. Para wala siyang limitasyon, malayang magpakawala ng kapangyarihan. Tama, pinalaya ko na ang demonyo sa puso. Laking lakas ko ngayon. Walang makakatalo sa akin. Ang pagpapalaya sa demonyo sa puso, magpapawala sa sarili ng kontrol. Hanggang sa masiraan ng bait. Iano naman, ang gusto ko, maging numero 1 sa buong mundo. Talagang baliw. Kung ganoon, sasamahan na kita. Younger, huwag magmadali. Ang pagmamadali, magpapagulo lang sa iyo. Makinig ka sa akin, ibigay mo lang sa kanya ang iyong kapangyarihan. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ano? Sa harap ng ganap na lakas, natatakot ka? Halika, suntukin mo ako. Totoo, ang lakas mo ay nakakatakot. Pero tulad ng tubig na nakakapagpatakbo at nakakapagpatumba ng bangka, ang iyong kasakiman, ang nagdala sa iyo sa tagumpay na ito. At sa parehong oras, ang iyong ugaling sakim ang magtutulak sa iyo sa dulo. Ngayon, pipigain ko ang huling dugo ng inyong angkan ng long. Dito, at pagkatapos. Sila'y 7, isa-isa kong gagahasain hanggang sa mamatay. Tingnan natin kung kaya mo. Bakit hindi ka umiiwas? Parang nararamdaman ko. Sinadya mong ibigay sa akin ang kapangyarihan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo lahat. Ang katawan mo, hindi kayanin ng bigla ang pagdami ng kapangyarihan. Pero sakim ka talaga. Kaya tutulungan kita. Tingnan natin kung ang katawan mo ang unang babagsak o ang kapangyarihan ko ang maubos. Talagang lahat kayo sa angkan ng long, nakakainis. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Huwag kang mahiya. Lahat kainin mo. Hindi ko na kaya. Yuyang, Mga dalaga, maligayang pag-uwi. patay na si Chu Hanchen. Ligtas na tayo sa wakas. Younger, nagiganti ka na rin. Salamat sa payo mo, guro. Kaya siya ang nagdala sa sarili niyang kapahamakan. Mula ngayon, ang aming mga angka ng Kao at Miao, hindi na maaapi. Tama, wala na siyang suporta. Maari ko nang palayasin si Miao Yuli. Sa angka ng Miao. Chuking, may gusto ka bang sabihin? Gusto ko lang malaman kung nasaktan ka ba. Pwede kitang i-check up. Na, nasaktan ako. Tara, sa kwarto mo. Sige, magaling ka naman sa paggagamot. Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi para i-check up ako. CJ, Ako na. Ako din. Hindi nyo ako papayagan. Ako din. Ako na. Ako na too. Hindi nyo kaya. Ako dapat. Ako lang ang kaya. Ako. teka, Tigil, tahimik muna tayo. Lahat kayo may parte. Sundin niyo ang plano ko, lahat makakakuha. Sisiguraduhin kong lahat kayo maasikaso. 7 babae tayo. 7 araw sa isang linggo. Sakto, 1 araw bawat isa. 1 araw lang sa isang linggo. Sulitin ko ang oras. Hindi ako matutulog magdamag. Hindi pwede yon, di ba? Ganon din ang plano ko. Sa paglalaro ng ilang games, si Yuyang hindi napapagod. Hindi pwede yon. 7 araw sa isang linggo, wala akong pahinga. Kahit gaano ako kagaling, mauubos din ako sa inyo. Hindi pwede. Tulong. Saklolo.